Mga boss, sagad na talaga sa pagkaganid tong Meralco. Kalain nyo mga boss, gusto ng Meralco na mas lalong higpitan yung regulation at panagutin yung mga gustong mag-install ng solar panel sa kanilang mga bahay. Ganito kasi background yan mga boss, di ba? Nitong mga nakaraang buwan at linggo, nakita natin kung gaano kamahal yung mga Meralco bill na binabayaran natin. At maraming mga kababayan natin yung nagrereklamo doon sa sangkaterba ng mga charges na hindi naman natin maintindihan at hindi rin naman pinapaliwanag sa atin na sinisingil ng Meralco. Ngayon, dahil dyan mga boss, marami sa mga kababayan natin, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang nagdesisyon na magkabit na lang ng kani-kanilang mga solar panel para makabawas kahit papaano doon sa electric bill na binabayaran buwan-buwan. Kahit naman sino, ganun din ang gagawin. Kaysa pagkakitaan ng Meralco, di magkabit na lang ng sariling solar panel para makatipid. Ang problema mga boss, nung nakikita na ng Meralco na marami na yung nagpapakabit ng solar, bigla namang sasabihin ng Meralco, kailangan daw na mas higpitan yung regulation sa pagpapakabit ng solar at panagutin yung mga hindi nagpapaalam o walang kaukulang mga permit sa pagpapakabit ng solar. Kita niyong kagaguhan itong kumpanya na to. Ang palusot nitong Meralco mga boss, kailangan daw maghigpit ng regulation para rin naman daw sa safety ng mga consumer, para iwas sunog at iwas problema sa mga electrical wiring. Yan. Kung safety at safety lang pinag-uusapan natin, dapat ang unang solusyonan ng Meralco ayusin yung mga spaghetti wire, yung mga buhol-buhol na mga kable ng kuryente na alam naman natin na pinagmumulan ng sunog at problema sa electrical wiring. Hindi ba dapat Bureau of Fire Protection tsaka mga LGU ang nagre-raise ng mga concern na ito? Ano bang pakialam ng isang pribadong kumpanya gaya ng Meralco sa kung ano ang gustong gawin ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino sa kanilang mga bahay? Mga boss, ganito katakaw at ganito kaganid itong Meralco at ang oligarkong may-ari nito na si Manny Pangilinan na ayaw mawalan o mabawasan ng kita. Kaya ang pagdidiskitahan niya yung mga ordinaryong Pilipino na humahanap ng paraan para mabawasan yung kanilang gastusin sa pang-araw-araw. At ganito talaga yung mangyayari mga boss kapag yung mga key assets and industries natin gaya ng kuryente, tubig at iba pa hawak lang ng ilang mga pribadong individual at oligarko gaya ni Manny Pangilinan. Kaya mga boss, panahon na talaga para reviewin, amyendahan o repasuhin itong EPIRA Law na nagpapahirap sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Panahon na rin mga boss para i-nationalize, gawing pagmamay-ari ng gobyerno itong mga key assets and industries gaya ng sa kuryente. At para sa Meralco at kay Manny Pangilinan, daig nyo pa ang init ng impyerno sa kademonyohang ginagawa ninyo sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya mga boss, laban manggagawa! Tara na, kamanggagawa!